Channel. Kwentong nobela, karugtong. Kabanata 171 hanggang 180. Ang tugatog ng buhay. Kabanata 171. Kinabukasan, dalawang kotse ang dumating sa pasukan ng Maple Villa bago mag 7 m. Sa loob ng kotse sa harap, isang marangyang Porsche ay Spark, Carol, Olivia, at Mariah. Hindi pa ganap na gumagaling ang braso ni Spark kaya si Carol na ang nagmaneho. Kasunod nila ang isang box truck sa loob nito, isang kabaong na binili nila kagabi. Sa sobrang tuwa at saya kagabi, halos hindi makatulog si Spark. Ang kakulangan sa tulog ay naging dahilan upang magkaroon siya ng isang pares ng mga mata na namumula. Gayunpaman, mukhang medyo energized pa rin siya. Hindi lang siya makatulog, iniisip ang pagkamatay ni Alex. Ngayon, nagpapadala siya ng kabaong sa kanyang bahay at magagawa niyang insultuhan si Brittany ng malupit din. Ang lahat ng ito ay kapana-panabik, mas kapana-panabik kaysa sa pagtulog sa sinumang babae. Iyon, gayunpaman, ay nagpaalala sa kanya tungkol sa isang bagay na kapaspalad. Matapos na hindi ito maisuot sa isang modelo, naramdaman ni Spark na para siyang nakararanas ng mental block. Kamakailan lamang, hindi siya nakakakuha ng pisikal na reaksyon. Ang dalawa pang babae na nakaupo sa likod ay nagdaldal sa isa't isa. Dati tinawag ni Brittany ang kanyang sarili na steel woman na siyang namamahala sa amin sa lahat ng oras. Anong biro? Tama. Dapat ay nanatili na lang siyang gulay. Bakit nagising pa siya mula sa pagkakoma niya? Tingnan mo na lang siya ngayon. Una, namatay ang asawa niya at ngayon anak na rin niya. Mas maganda sana kung hindi siya magising. Maaari silang magkaroon ng isang family reunion doon. Noon ay pinahinto ng mga security guard ang kanilang sasakyan. Sa pagtatangkang makalayo, sinubukan ni Carol na gamitin ang kanyang katayuan. Ako si Carol Rockefeller mula sa Rockefeller Group. Buksan mo ang gate, kailangan kong pumasok doon. Tumanggi ang gwardya. Kung wala kang ari-arian dito, bawal kang pumasok. Maaari ka lang pumasok kung papasukin ka ng isang residente dito. Sa huli, nakipag-ugnayan si Spark sa isang kaibigan na nagmamay-ari ng property sa Maple Villa. Nagsinungaling sila na narito sila upang maghatid ng ilang mga kasangkapan kaya't pinapasok sila. Matapos makapasok sa gate, nagmaneho sila palapit sa ikawalong villa. Tuwang-tuwa si Spark na nagsimulang manginig. Spark, nandito tayo sa number 8. Kailangan ba nating mag-doorbell? Tanong ni Carol. Spark, Herom. Anong doorbell? Pumasok ka na lang. Nagayos si John ng isang underground fighter para samahan sila, kasalukuyan niyang minamaneho ang box truck na nasa likod. Ito ay isang mas maaasahang manlalaban kaysa sa nakita ni Spark sa kanyang sarili. Ang lahat ay dahil suportado ni John ang ideya ni Spark na magpadala ng kabaong sa kanilang pintuan. Kung hindi siya abala, sumama na rin si John sa kanila. Sa isang malakas na kalabog, lumipad kaagad ang mga bakal na gate sa number 8. Bumangga ang truck sa semento. Nagsimulang tumalon si Spark sa ganap na kagalakan, nagyaya sa sobrang tuwa. Pagkatapos ay inutusan niya si Carol na sundan kaagad ang truck. Gayunpaman, bago pa nila maihinto ng maayos ang sasakyan, nagmamadali siyang lumabas at sumigaw, Brittany, mabait kong tiyahin, may regalo ako sa iyo. Nagkatinginan sina Olivia at Patricia, puno ng excitement at tuwa ang kanilang mga mata. Nagmamadaling lumabas ng villa sina Brittany at Waltz, nakakagising lang mula sa pagkakahimbing. Spark, you little brat. How dare you ram our gate? Anong gusto mo? Tahol ng nagngangalit na Brittany. Sisirit. Bumaba si Olivia sa sasakyan. Ano? How dare you call my son a little brat? Nawalan ka na ba ng kaisipan mula sa pagkawala ng iyong asawa at anak, Brittany? At tingnan mo lang ang suot mo. Ang pagdalo sa isang libing o ang muling pag-aasawa ng ilang random. Ano ang sinabi mo? Natigilan si Brittany at lumingon kay Waltz. Tumawa si Spark. Brittany, hindi mo talaga alam. Napakagaling mong ina. Namatay ang iyong anak, ngunit dito ka nagbibihis ng maganda. Hindi tulad mo, nalulungkot kami sa kanyang pagkamatay.
Tingnan mo, maaga kaming dumating para lang ibigay sa iyo itong regalo. Anong regalo? Kanina pa hinihintay ni Spark ang sandaling ito, napasigaw siya nang marinig ang tanong nito. Ginoo. Greg, buksan mo ang kahon ng truck. Oras na ng regalo. Bam! Kabanata 172. Pagkatapos ay inilabas ng dalawang mandirigma ang isang kabaong ng rosewood mula sa truck. Habang inilalagay nila ito sa lupa, pumutok ito ng malakas na nag-uga ng ulap ng alikabok mula sa simento. Ah! Maging si Waltz ay napasigaw nang makita ang kabaong, malungkot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sa kanilang kultura, ang pagbibigay ng kabaong bilang regalo ay isang matinding bawal. Nawalan ng kulay ang mukha ni Brittany, nanginginig ang buong katawan. Tumawa ulit si Spark at tumikim ng bonggatso. Gusto mo ba ang regalo? Para sa iyong kaalaman, ang kabaong na ito ay gawa sa dekalidad na rosewood. Nakakalungkot na si Alex, ang aking mahal na pinsan, ay kailangang mamatay sa murang edad. Nakakalungkot na kailangan niyang maghirap para sa sex. Hindi man lang siya pinayagan ng kanyang asawa na matulog sa kanya. Ang tanging magagawa niya ay humiga sa isang maruming silid, inaasikaso ang pang-araw-araw na pangangailangan ng 3 babae. Araw-araw din siyang iniinsulto. Ay, nakakahiya. Napakahirap ng pinsan ko, I bet hindi man lang niya mabili ang sarili niya ng kabaong, kaya naman nandito ako dala ang Reg along ito. Ikinalulungkot ko ang pagkawala mo, Tita Brittany. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Brittany. Naabot na niya ang kanyang katalinuhan. Tumahimik ka, bakla ka. Ang aking anak ay nasa kanyang silid ngayon, mabuti at buhay. Hindi mamamatay ang anak ko kahit gawin mo. Napailing si Mariah. Oh Brittany, mukhang oblivious ka talaga sa nangyari ha. Nasangkot si Alex sa isang car crash. Namatay talaga siya. Natapos din ang lahat ng balita. Paanong hindi mo malalaman? Ikaw ang kanyang ina, alang-alang sa Diyos. Nang marinig ang mga salitang iyon, ang puso ni Brittany ay nahulog sa isang bangin. Parang hindi sila nagbibiro, parang may nangyaring masama sa anak niya. Pero natutulog pa rin si Alex sa kwarto niya. Nagsalita si Waltz, titingnan ko siya. Mabilis at mabilis ang kanyang mga galaw. Pulong niya sa tenga ni Brittany. Wala siya sa kwarto niya, wala rin siya sa basement. Tiningnan ko kung saan-saan. Wala talaga siya. Ano? Nagsisimula ng matamaan ng takot si Brittany. Nabangga ba siya kaninang umaga pagkalabas niya? Naiisip niya. Pagkatapos ay nagpunta siya upang suriin ang garahe at ang M8 ay talagang wala doon. Hindi niya rin kinuha ang phone niya. Lumingon siya sa matingkad na pulang kabaong. Ang mga binti ni Brittany ay naging parang halaya at bumagsak siya sa lupa. Sisiwit. Well, naniniwala ka na ba sa amin ngayon? Tinitigan ni Olivia si Brittany na ngayon ay kasing puti na ng sheet. Namula ang ekspresyon ni Olivia na parang mayabang, isang masamang ngiti ang nakaplaster sa kanyang mukha. Sinabi ko na, di ba? Malas ka lang, babae. Ang iyong malas ay pumatay sa iyong asawa at ngayon ay pinatay mo rin ang iyong anak. Salamat sa Diyos hindi ka na isang Rockefeller, kung hindi, ang aming buong pamilya ay nabiktima din ng iyong malas. Kita mo. Bakit kailangan mong magising sa coma na iyon, ha? Dapat ay nanatili kang gulay. Tingnan mo ang ginawa mo. Masaya ka na ba ngayon? Tinulungan ni Walt si Brittany na tumayo. Madam, huwag kang makinig sa kanila. Hindi madaling mamatay si kuya. Siya ay may mga mahimalang kakayahan kung tutuusin. Sa malamig na tingin, lumingon si Waltz kay Spark. Ikaw. Sabihin sa amin ang lahat ng nalalaman mo. Huwag kang manggahas na magsinungaling o mag-iwan ng anumang mga detalye. Ayaw niyang makialam noong una, lahat sila ay kamag-anak ni Alex. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang sarili na tumahimik pagkatapos masaksihan ang kanilang saloobin. Kung talagang namatay si Alex, nagdadalamati ba kayo? Tingnan mo na lang ang sarili mo, mukhang tuwang-tuwa ka, maluloka akong isipin na nandito ka para sa isang kasal. Binigyan ni Spark ng side-eye si Waltz, hindi alam kung sino siya. Sino ka sa tingin mo? Angal niya.
How dare you speak to me like that? Dapat ikaw ang maid ha. Ito ay walang kinalaman sa iyo. Magwala ka. Nang walang gaanong babala, sinampal ni Walt si Spark sa buong mukha, malakas at mahigpit. Ilang sandali, nakita ni Spark ang mga bituin na kumikislap sa itaas ng kanyang ulo bago siya bumagsak sa lupa. Sparky, sigaw ni Olivia. You little bitch. How dare you sampal anak ko? G. Greg, G. Jory. Hold this be asterisk stick down, I want to break her arms. Oo, madam. Sumakay ang dalawang mandirigma patungo kay Waltz. Si Waltz, gayunpaman, ay ibinaba ang kanyang binti patungo sa dalawa at pinalipad sila. Mga bakla. Nagulat ang mga Rockefeller. Bago dumating sa bahay ni Alex, alam nila na magkakaroon ng alitan. Naisip nila na ang pagdadala ng dalawang karanasang manlalaban na ito ay makatitiyak sa kanilang kaligtasan. Sabi nga, ito na ang huling inaasahan nila. Biglang nagsalita ang isang pamilyar na boses sa likuran nila. Anong nangyari? Para kanino ang kabaong na ito? Kabanata 173. Naglakad-lakad si Alex sa gate, hawak ang isang bag ng mga biskwit para sa agahan. Siya ay lumabas upang magsanay ng maaga sa umaga at nagpa siya na kumain ng almusal pagkatapos. Hindi niya inaasahan na babalik siya sa isang matingkad na pulang kabaong sa kanyang pintuan, lalo pa ang pakikipagkita kay Spark at sa iba pa. Ang kanyang tono ay kalmado, ngunit ang kanyang titig ay sobrang nanlamig. Sino ba ang magpapadala lang ng kabaong sa pintuan ng isang tao kapag walang libing sa simula? Anak, sinugod ni Brittany si Alex at niyakap ito ng mahigpit nang makita siya nito. Tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi at hindi na niya napigilan pa. Bago bumalik si Alex, talagang natakot siya sa balita. Si Brittany ay emosyonal na marupok sa puntong ito. Hindi niya kayang mawala ng ibang mahal sa buhay. Mama, ano pong meron? Hindi ba ako nakatayo dito sa harap mo, buhay at maayos? Nag-aalala lang ako na ma-stress ka sa paggawa ng almusal araw-araw. Kaya naman kumuha ako ng para sa atin. Napangiti si Alex. Sa kabilang banda, si Spark at ang iba ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata, ang kanilang kagalakan ay binaligtad ng sindet, hindi paniniwala at pagkabigla. Hindi pwede. Wala talagang paraan. Hindi ba dapat patay ka na? Paanong buhay ka pa? Malakas na sumigaw si Spark na wala ng gana. Patay. Tumigil sandali si Alex. Umalis siya sa pagkakayakap ng kanyang ina at lumapit kay Spark. Bahagyang dumaan ang kanyang mga daliri sa matingkad na pulang kabaong habang nilalampasan niya ito. Napaatras ng ilang hakbang si Carol at ang iba pa. Dahil nasaksihan nila kung paano dinurog ni Alex ang mesa ilang araw lang ang nakalipas, ang huling bagay na gusto nila ay ang masampal niya. Paano makakayanan ng kanilang marupok na katawan ang gayong epekto? Ang mga taong ito ay tumakbo sa ating mga tarangkahan ng madaling araw, binigyan kami ng isang kabaong at nagsinungaling tungkol sa iyong pagkakabangga ng sasakyan. Maniniwala ka ba sa kanila? Sabi ni Waltz. O talaga? Bumaba ang tingin ni Alex kay Spark na nakadapa sa lupa. Marahan niyang ipinilig ang ulo. Akala ko natutunan mo na ang iyong leksyon pagkatapos ng parusang iyon. Parang wala ka pa ah. Agad na na-trigger ang motherly instincts ni Olivia dahil mabilis niyang ginamit ang sarili niyang katawan para protektahan si Spark. Alex, huwag kang maglakas loob ng anumang bagay. Nabalitaan lang namin na namatay ka kaya nagpadala kami ng kabaong dahil magkamag-anak kami. Dahil hindi pagkakaunawaan lang ang lahat ng ito, aalis na tayo. Pagkatapos ay tinulungan niya si Spark at handa nang tumakbo para dito. Sinong nagsabing pwede kang umalis? Bulyo ni Alex. Si Waltz naman ay nakatayo sa harap ni Spark at Olivia at nakaharang sa daan palabas. Tumanggo si Carol, huwag kang maglakas loob na tumawid sa linya, Alex. Nang marinig ang mga salitang iyon, napangiti si Alex. Kayo ang tumakbo sa gate ko kaninang madaling araw at nagpadala pa ng kabaong sa pintuan ko. Gayunpaman, sa palagay mo ako ang tumawid sa linya. Hindi ka ba puno ng kalokohan, Carol Rockefeller? Agad na humakbang si Alex at lumapit kay Carol. Ah,
Gustong makatakas ni Carol ngunit hinawakan siya ni Alex sa buhok at kinaladkad siya pabalik. Gamit ang kabilang kamay, binuksan niya ang matingkad na pulang kabaong at pinasok si Carol sa loob. Arg! Napahiyaw si Carol sa histerya. Bagaman ito ay isang bagong-bagong kabaong, ang mismong katotohanan na siya ay pinilit na humiga sa loob ng buhay ay nagdulot ng panginginig sa kanyang bulugod. Nang mapanood ang kanyang anak na isinisiksik sa kabaong, sumigaw si Mariah tulong. Pagpatay. Humihingal si Alex. Waltz, ilagay mo silang lahat sa kabaong. Sige. Madaling nagawa ni Waltz ang trabaho na parang gusto niyang mangyari ang kaguluhan. Siya ay nakakita ng mas masahol pa pagkatapos ng lahat. Kahit anong sigaw ni Olivia o Mariah, lahat silang tatlo ay isinilid sa kabaong sa loob ng ilang minuto. Salamat sa Diyos, medyo malaki ang kabaong na binili ni Spark, kung hindi ay hindi kasya silang apat. Sa isang malakas na kalabog, mahigpit na isinara ang kabaong. Kabanata 174. Pumalakpak si Waltz para tanggalin ang alikabok sa kanyang mga kamay. Kuya, tapos na ako. Si Brittany, gayunpaman, ay bahagyang kinilig sa eksena. Alex, maso-suffocate ba sila dyan? Kung tutuusin, magkamag-anak pa rin kami at sapat na ang magaang parusa. Kung may mangyaring masama sa kanila, hindi ito ang katapusan nito. Sumagot si Alex, huwag kang mag-alala, Nay, walang masamang mangyayari sa kanila. Ginamit niya ang kanyang hintuturo upang isuksok ng ilang butas ang kabaong, tinitiyak na mayroon silang sapat na oxygen para makahinga. Waltz, ingatan mo si Mama. Ibabalik ko ang kabaong na ito kasama ang mga bastard na ito. Alam ni Brittany na kung hahayaan niyang mag-isa ang kanyang anak baka lumala pa ito. Agad niyang sinabi, Alex, sasama ako sa iyo. Gustong aitag din ni Waltz, parang excited. Tapos, sige. Pero mag-breakfast muna tayo bago tayo umalis. Hindi masakit ang magpahinga ng sandali. Ilang sandali pa, isang malaking Mercedes-Benz ang nagmaneho sa tapat ng Rockefeller Manor. Maingat na binuhat ni Noah at ng isa nilang security guard si Bill palabas ng sasakyan. Ang matanda ay nasuri na may paresis kasunod ng isang stroke. Dahil sa kanyang katandaan, halos hindi na siya makatayo. Pagkaraan ng ilang araw na pananatili sa ospital, palagi siyang nagrereklamo tungkol sa kanilang serbisyo at humihiling na ma-discharge na siya. Mas gusto niyang magpagaling sa bahay. Pagpasok sa mansyon, sumandal si Bill sa likod ng kanyang wheelchair at nagtanong, nasaan si Olivia? Pati si Mariah. Bakit hindi sila dumating para tumulong ngayon? Naiinis ba sila sa akin dahil paralisado ako ngayon? Sa tingin ba nila patay na ako? Sumagot si Noah, wala dad, hindi iyon. Paanong hindi iyon? Dad, namatay si Alex sa isang car crash kagabi kaya bumili si Spark ng kabaong at ipinadala ito. Nagtag sina Olivia at Mariah para masaya. Si Sweet. Ano? Nagulat si Bill sa pahayag, ngunit hindi siya mukhang malungkot. Nagsimula pa siyang tumawa pagkatapos ng ilang sandali ng paghinto. Nakakamangha. Ito ay kamangha-manghang. Sa wakas namatay ang maliit na peste na iyon. Siya ay isang kahihiyan sa Rockefellers. Dapat matagal nang namatay ang walang kwentang tauna na iyon. Paano naman si Brittany? Namatay na ba ang B***? Natigilan si Noah. Palagay ko hindi. Napabuntong hininga si Bill. Karapat-dapat siya sa kamatayan ng higit sa sinuman. Maya-maya lang ay may malakas na kalabog mula sa pinto ng kanilang mansyon. Pumukas ng husto ang isa sa mga pinto at bumagsak sa harap ni Bill at ang iba pa na may nakakabinging putok. Laking gulat nila na halos basa na sila ng sarili. Ang sumunod kagad ay isang lalaking may matengkad na pulang kabaong sa kanyang mga balikat. Mabilis siyang naglakad papasok sa mansyon na may nakaplaster na tingin sa kanyang mukha. Si Alex iyon, kasunod sina Brittany at Waltz. Napagtanto na ang lalaki ay si Alex na uutol na nagtanong si Noah, Alex, hindi ka ba patay? Iniunat ni Bill ang kanyang leeg, itinuro ni Bill ang kabaong na may nanginginig na mga kamay. Peste ka. How dare you send a coffin to the Rockefellers? Ano ba kasing ginagawa mo? Anong gusto mo? Hindi pa ako patay.
Labis na nadismaya si Alex sa kanyang lolo. Bago niya sinipa ang pinto, narinig niya ang usapan nila. Bilang isang matanda, hindi niya dapat sinabi ang anumang bagay na ganoon. Nangangahulugan ito na hindi sila tinuring ni Bill na parang pamilya. Maaaring malapit ka ng mamatay, matanda, ngunit hindi ka karapat-dapat na magkaroon ng kabaong na ito. Nasaan si John? Ilabas mo siya ngayon lang. Sabi ni Alex habang hinahampas ang kabaong sa lupa. Nagmumula sa loob ng kabaong ang mga hiyawan. Ah, ilang. May tao sa loob. Nataranta, ang lahat ay nanlamig sa kanilang mga paa. Tiyak na nakilala ni Noah ang sigaw ng kanyang asawa at anak mula sa loob ng kabaong. Hayaan mo silang umalis. Ngayon na, isteryosong sigaw ni Noah. Mahinahong sinabi ni Alex, dapat nag-iisip ka ng 2 beses bago ipadala ang kabaong na ito sa aking pintuan. Binabalik ko lang ang pabor. Kung gusto mong mabuhay silang lahat, tawagan mo si John. Kabanata 175. Katatapos lang ng meeting ni John. Pumalik siya sa kanyang opisina at inisip kung paano pinadalhan ng kanyang pamilya si Brittany ng kabaong. Galit na galit siya rito kahit nahipag niya ito. Noong nabubuhay pa si William, si Brittany ang pangalawang tagapamahala ng mga benta at pananalapi ng Rockefeller Group. Ito ay lubhang mahirap upang hilahin ang mga trick sa likod ng kanyang likod kapag siya ay nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang. Ilang beses na niya itong pinagalitan dahil sa pakikialam sa mga dokumento at pagpapahiya sa kanya. Noon pa man ay gusto niyang umarkila ng ilang lalaki para kidnapin siya at ipahiya ito ng 2 beses kaysa ginawa niya sa kanya. Gayunpaman, dahil sa isang pulong sa mga direktor, ikinalulungkot niya na kinailangan niyang makaligtaan ang isang mahusay na palabas. Agad niyang tinawagan ang kanyang anak ngunit hindi ito sinasagot ni Spark. Itong maliit na brat, how dare he ignore my calls? Is he having too good of a time insult that the asterisk? Kaya bakit hindi niya narinig ang pagtunog ng kanyang telepono? Sa sandaling iyon pumasok si Pepper sa opisina at nakasuot siya ng eleganteng itim na uniforme na may isang pares ng takong. May hawak siyang tasa ng sariwang giniling na Brazilian coffee. Ginoo. Rockefeller, ang iyong kape. Si John, gayunpaman, ay hindi kumuha ng kape. Sa halip, ipinulupot niya ang mga braso nito sa kanya, idiniin ang katawan nito sa katawan niya. Pumili ng kabaong si Sparky para mapaalis ang walang kwentang peste na iyon, Alex. Bakit hindi tayo pumunta at tingnan ito? Umiti si Pepper. Kay Brittany. Oo naman. Si Brittany ay dating asawa ng kanyang amo kaya kailangang nasa serbisyo niya noon si Pepper. Dahil maaari na niyang insultuhan siya ngayon, tuwang-tuwa siyang sumali sa saya. Habang naghahanda ang dalawa sa pag-alis, tinawag ni Noah si John. John, umuwi ka na agad. Masama ang mga bagay. Ha? Ano ang maaaring maging mali sa bahay? Bumalik ka na lang. Mabilis. Parang ang gulo ni Noah, hindi man lang nagpaliwanag sa tawag. Gayunpaman, hindi iyon pinansin ni John. Alam niya na ang kanyang pangalawang kapatid ay palaging isang walang talento na lalaki at nababaliw sa pinakamaliit na bagay. Kaya naman, walang ideya si Noah na hindi sila kadugo ni William. Gusto kanyang umuwi, umiti si Pepper. Sa impyerno nito. Noah has always been a wimp, we'll just go enjoy the show. Si John at Pepper ay dumiretso sa Maple Villa. Sa kanyang katayuan, madali siyang pinapasok. Nang makarating sa villa ni Alex, gayunpaman, wala ni isang tao ang nakikita. Maya-maya, tumawag ulit si Noah. John, nasaan ka? Bakit hindi ka pa bumabalik? Nagalit si John sa kanyang pagpupersage. Kumusta? Maaaring mayroon kang maraming libreng oras ngunit ako ay isang abalang tao. Mabilis na kinapa ni Noah ang kanyang mga salita, John, pakiusap, kailangan mong bumalik sa bahay ngayon, gaano ka man ka-busy. Parehong nasa kabaong ang iyong anak at asawa at naroon din ang aking asawa at anak na babae. Ano? Namatay ang anak ko. Hindi siya mapakali kahit na nahulog si Olivia sa kanal at namatay. Hindi pa. Ngunit kung hindi ka uuwi ngayon, mas malala ang mga bagay.
Parehong nandito sina Alex at Brittany. Alex. Hindi ba patay na siya? Hindi. Mabuti na lang at buhay siya. O si Richard asterisk C. Pakiramdam ni John ay parang nahulog ang kanyang puso sa kanyang tiyan matapos ang tawag. Para siyang sasabit sa isang ethereal beauty at kahit sa mga karagdagang table task para uminit ang mga bagay, napagtanto niya na ang kagandahan ay isang bitag sa lahat ng panahon. Hindi pa patay si Alex. Naningkit ang mga mata ni Pepper. Siya ay hindi mukhang nabigo sa lahat ngunit sa halip ay mukhang labis na nasisiyahan. Hindi ba ibig sabihin nito ay nasa kanya pa rin ang sinaunang gamot? Kabanata 176. Ginoo. Rockefeller, si Alex ay isang manlalaban at isang medyo sanay din. Siguradong nag-iinit na siya ngayon at delikado na makipagkita sa kanya ng walang backup. May kilala akong lalaki. Siya ay isang medyo mahusay na manlalaban din. Mas maganda kung hilingin ko sa kanya na ay back up tayo. Sige. Agad na dinil ni Pepper ang numero ni Baldy. Nagsimula agad siyang magplano sa kanyang isipan. Dahil hindi pa patay si Alex, nangangahulugan lamang ito na dala pa rin niya ang gamot at mapipilitan niyang kunin ito mula sa kanya. Alam niyang wala siyang kakayahan para agawin ito sa mga yawl. Gayunpaman kung si Alex lang ang kailangan niyang harapin, mas komportable ang lahat. Kasabay nito, ang isang pulutong ay nabuo sa paligid ng kabaong sa Rockefeller Manor. Halos lahat ng tao sa mansyon ay lumabas para manood. Ang mga kasambahay, mga gwardya, at maging si Paige at ang kanyang asawa ay nagmamadaling lumabas nang marinig nila ang balita. Napatapak ni Paige ang kanyang mga paa sa galit. How dare you, Brittany? Masyado ka nang lumayo. Lumagpas ka na sa linya. Paano mo sila ikukulong sa kabaong? Wala ka na bang natitira kahit isang sense of humanity? Gaano ka hindi makatao? Si Brittany ay hindi nabigla kay Paige. Dapat kang magsalita para sa iyong sarili pati na rin ang bawat Rockefeller sa sambahayan na ito. Kung hindi dahil sa iyong nakatatandang kapatid at kung hindi dahil sa akin, wala sa inyo ang mabubuhay ng ganoon kasaya. Tumingin sa iyo. Givenchy outfit, Prada purse. Nakasuot ka pa ng Cartier accessories. Ang iyong buong damit ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa tingin mo ba kaya mong magsuot ng ganitong karangyan gamit ang sarili mong kakayahan? Ang lahat ng ito ay dahil sa kung gaano kami kahirap ng kapatid mo na magtrabaho para sa pamilya. At saka noong 19 ka, muntik ka nang mapunta sa pyramid scheme dahil lang sa gusto mong makipagkita sa isang online na kaibigan. Sino ang nagbuwis ng kanyang buhay para iligtas ka? Ang kuya mo, William. Nauwi siya sa peklat sa likod dahil sa'yo. Kung mayroon kang anumang pakiramdam ng sangkatauhan, naaalala mo ba ang nangyari? Ako ang hindi makatao. Pagnilayan ang iyong sarili. Natahimik si Paige at nagdilim ang kanyang mukha sa malupit na panunuyan ni Brittany. Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Lumingon si Brittany kay Noah. At ikaw? Ikaw ang pinakamahina sa lahat ng magkakapatid na Rockefeller. Ikaw din ang pinakamalambot na puso. Sa tuwing binubuli ka, si William ang nanindigan sa'yo. Kung hindi dahil sa iyong kapatid, bakit ibibigay ng mga Hamilton ang kamay ni Mariah sa iyong kasal? At paano mo siya nabayaran? Sa sandaling namatay ang iyong kapatid, pumayag kang palayasin kami sa pamilyang Rockefeller. Alam mo ba kung gaano kahirap na tiisin ng anak ko? Nasaan ang sense of humanity mo, ha? Nanginginig si Noah. That was Father's and John's decision. Wala akong masabi dyan. Nagalit si Brittany, hindi, wala ka talagang silbi. Sa wakas, bumaling siya kay Bill. Gayunpaman, walang pagsisisi si Bill. Ang tanging ginawa niya ay titig na titig kay Brittany at parang gusto niya itong balatan ng buhay at maubos ang lahat ng dugo nito. Ang puot ay lumabas sa kanyang kaluluwa. Alam ni Brittany na si Bill ay hindi kailanman nagustuhan sa kanya at siya ay naging masama sa kanyang bibig sa kanyang likuran. Ngayong pumanaw na si William, hindi siya nagpapatawad. Sinulyapan siya ni Brittany, hindi umiimik. Alam niyang hindi ito makikinig sa mga sinasabi niya.
Sa buong oras na ito ay nangyayari, si Waltz ay nakatayo sa tabi ni Brittany, samantalang si Alex ay nakatayo sa tabi ng lawa, hindi gumagalaw ng isang kalamnan. Nakatitig siya sa mga isda habang malayang lumalangoy ang mga ito at blanko ang kanyang tingin na parang may malalim na iniisip. Biglang narinig ang malalakas at mabilis na yabag mula sa pasukan. Napalingon kaagad si Alex nang pumasok si John Pepper at isang kalbong mandirigma sa manor. Mabilis na pumasok si John at napansin ang matingkad na pulang kabaong. Habang umalingaw-ngaw ang takot na hiyawan mula sa loob nito, kumukulo ang dugo ni John at nagtaas siya ng boses. How dare you, Brittany? Buksan mo na ang kabaong at palayain mo sila. Maya-maya pa ay sumigaw ng tulong si Spark na nasa kabaong. Tay, tulungan mo ako. Alisin mo ako dito. Mamamatay na ako sa suffocation. Misteryosong sigaw din ni Carol. Tito, tulungan mo naman. Ako, nadudurog ako. Siya ay nasa pinakailalim at sa makatuwid ay kinailangan ding magtiis ng pinakamabigat. Napasigaw si Olivia, Honey, hindi ko na kaya. Kailangan kong umihi. Napabugan ng hangin ang tatlo pang nasa kabaong. Nawala ang kulay sa kanilang mga mukha. Nakahiga si Olivia sa pinakatuktok ng pile ng tao. Kung iihi siya doon, hindi ba't ibig sabihin nito ay magpapa-golden shower sila? Agad na sumugod si John para buksan ang kabaong. Gayunpaman, isang maselang kamay ang mariing itinulak pababa ang takip ng kabaong. Ito ay Waltz. Ang kanyang pinkish cherry lips ay kumurba sa isang malambot na ngiti. Hindi pa. Kabanata 177. Ano? Sinaman ang tingin ni John si Waltz. Umuumbok ang kanyang mga ugat sa kanyang noo. Sino ka sa tingin mo? Hindi mo ako karapat-dapat na kausapin. Magwala ka. Mula sa kanyang pananaw, si Waltz ay katulad ng ibang babae, marahil ay medyo mas maganda ang hitsura. Sa normal na kalagayan, tiyak na sinubukan niyang manligaw sa ganoong kagandahan. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang mga kalagayan kung saan ang kanyang asawa at anak ay parehong nakakulong sa isang kabaong, wala siya sa mood para doon. Malakas na tinulak ni John ang takip ng kabaong. Gayunpaman, hindi ito gumalaw sa lahat. Ito ay tinataka ng mga pako. Kung tutuusin, ang kanyang lakas lamang ay hindi magiging sapat upang mabuksan ang kabaong. Mga bantay. Mga bantay. Halika at tulungan mo ako dito. Are you all F***ing brain dead? Hindi kita binayaran para lang tumayo dyan at walang gawin. Umungol si John, naglalaway sa buong lugar sa bawat pantig na binibigkas. Nagkatinginan lang ang mga guard at walang lakas ng loob na tumulong. Natutunan nila ang kanilang aralin pagkatapos makipaglaban kay Waltz. Ang napakarilag na vixen na ito ay isang taong kinatatakutan nila dahil may kakayahan siyang pahirapan sila sa matinding sakit. Kung ikukumpara sa ilang libong dolyar, mas pinahahalagahan nila ang kanilang buhay. Galit na galit si John. Anong problema mo? Bingi ba kayo? O mga tanga kayo? Sumagot ang isang gwardya, Mr. Rockefeller, ako. Huminto ako. Hindi ko na kaya ito. Nakuha ko na rin ang sweldo ko noong nakaraang buwan kaya hindi ko kailangan na bayaran mo ako sa mga nakaraang araw ng buwang ito. Paulum. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng Rockefeller Manor at nawala sa paningin sa isang kisap mata. Ano? Natigilan si John, hindi siya makapaniwala. Noon lang lahat ng security guards nila ay nag-resign na rin. Ginawa nila ang parehong bagay, tumanggi na kunin ang sweldo ngayong buwan at umalis na lang. Ito. What the F***? Malapit nang sumabog si John. Hindi niya lubos maisip ang mga kilos nila. Natakot ba sila kay Alex? Noon lang sinenyasan ni Pepper si Baldy na kumilos. Pinilit ni Baldy ang kanyang dila ngunit masunurin siyang tumango. Sinuri niya ang sitwasyon. Sa Alex, Waltz at Brittany, napansin niya na si Brittany lamang ang isang ranggo na manlalaban. Inakala ni Baldy na mahina siya at naisip niyang kaya niya itong harapin sa isang kamay lamang. Hindi siya nag-aalala tungkol sa pakikitungo kina Alex at Waltz dahil naisip niyang malamang na wala silang lakas.
Ang tatlong ito lang ang nakapag-udyok ng kaguluhan sa loob ng Rockefellers. Dahil dito, lalo pang hinamak ni Baldy ang pamilyang Rockefeller. Bukod dito, natulog na siya kay Pepper noon at tinatrato niya ito bilang kanyang kapareha. Dahil dito, natural na karibal niya si John at hinamak siya ni Baldy. Lumapit siya sa kabaong at sinabing, napakalaking pamilya, ngunit wala ni isa sa inyo ang nagagamit. Ang bawat isa sa inyo ay pauunan. Pinapahiya ka ng isang grupo ng mga wimp. Umalis ka sa dinadaanan ko. Halos itinulak ni Baldy si John sa gilid. Napatitig siya kay Waltz na nakatayo sa kabilang bahagi ng kabaong. Palihim siyang tumingin ngunit naaakit siya sa kagandahan nito. With an evil grin, he said, well, well. Nahuli mo ang aking mata. Iuuwi na kita mamaya. Binigyan siya ni Alex ng side eye. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng North Pole. Si Waltz, gayunpaman, ay humadjudyak at tumugon, hindi mo nakuha ang aking mga mata, bagaman. Masyado kang pangit. Ikaw. Napasimangot si Baldy at hinawakan ang takip ng kabaong gamit ang dalawang kamay, gamit ang lakas ng kanyang panloob na ubod ng advanced royal fighter na siya noon. Taas tayo. Sa isang malakas na pagsabog, ang mahahabang pako sa paligid ng gilid ng kabaong ay agad na natanggal. Habang itinataas ni Baldy ang takip ng kabaong, nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang mga Rockefeller, nakangiting nagpapasalamat. Biglang inihampas ni Waltz ang palad niya sa takip ng kabaong. Kasabay ng isa pang nakakabinging kalabog, muling sumara ang takip ng kabaong. Ah! Isang malakas at matinis na sigaw ang sumunod. Tinurog ng takip ang mga daliri ni Baldy. Siya ay labis na nagulat at natakot at kahit bilang isang advanced royal fighter, tila hindi niya mailabas ang kanyang mga daliri kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Habang hinihila niya, mas masakit. Ang kanyang mga daliri ay unti-unting nagmukhang tinadtad na karne. Ito ay isang nakakatakot at maduming tanawin na pagmasdan. Ang babaeng ito, na inaakala niyang mahina, ay, sa katunayan, isang napakalakas at bihasang manlalaban. Nagawa niya itong durugan sa isang kamay lang. Arg! Pakawalan. Pakawalan mo ako. Sino ka? Kabanata 178. Hindi napigilan ni Baldy ang mapasigaw sa sakit. Tumutulo ang malamig na butil ng pawis sa kanyang noo. Ang buong pamilya ng Rockefeller ay mukhang labis na nabigo. Si Baldy ay lumapit sa kanilang lahat na mayabang at mayabang, naghagis ng mga malupit na insulto ng walang pakialam sa mundo. Akala nila siya ay isang maalamat na manlalaban, ngunit lahat siya ay isang bluff. Pumalaklak si Waltz. Sino ako? Ako ay espesyal na lingkod ng aking Panginoon. Kung hindi mo man lang kayang labanan ng isang utusan, paano mo maiisip na kaya mong menindagan para sa iba? Magwala ka. Panipi. Si Waltz, na nakangiti ng matamis kanina, biglang nag-transform sa isang psychopath at sinampal ng malakas si Baldy ng 2 beses. Nagawa niyang patumbahin ang dalawa nitong ngipin. Nabaluktot ang ekspresyon ni Baldy. Halatang takot na takot, niluwa pa niya ang isang maliit na pool ng dugo. Hindi siya naglakas loob na magsabi ng kahit isang salita habang natatalo niyang sulyap kay Pepper. Na may madilim na mukha, naghanda siyang umatras at umalis. Sinong nagsabing pwede kang pumunta? Tanong ng malambing na boses mula sa likuran niya. Napatingin ang lahat sa lawa. Si Alex iyon, kanina lang ay matamang nakatingin sa mga isda sa pond. Nakatingin ngayon kay Baldy, ang kanyang mga titig ay sobrang nanlalamig. Alam ni Alex na si Baldy ang lalaking nanguna sa fleet sa paghabol sa kanyang sasakyan at kasama si Michelle. Pinalipad nito ang kanilang sasakyan mula sa isang tulay at muntik na silang mamatay. Masyadong mapagbigay kung hayaan siya ni Alex ng ganoon kadali. Gayunpaman, sa napakaraming tao na nanunood, hindi niya kayang patayin ang lalaking ito. Sinaman siya ng tingin ni Baldy. Inamin ko ang pagkatalo. Ano pa ang gusto mo sa akin? Sagot ni Alex, kumbaga ang pag-amin ng pagkatalo ay kayang lutasin ang lahat. Kung gayon, bakit pa natin kakailanganin ang batas? Don't tell me nakalimutan mo na yung ginawa mo kagabi.
Maaari kang umalis pagkatapos mong sirain ang iyong sariling core. Ano? Naging malungkot ang mga ekspresyon ni Baldy. Umiwas din ng tingin si Pepper, dumilim ang mukha. Ang sinumang rango na manlalaban ay higit na umaasa sa kanilang core upang magpasya kung gaano sila ka-Jose. Kung ang core ng isang tao ay sisirain, ang lahat ng pagsasanay sa nakalipas na 10 taon ay magiging walang kabuluhan. Para sa kanya, ito ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Maya-maya pa ay tumalikod kaagad si Baldy at sumugod sa labasan. Alam niyang makakatakas siya kapag nakalabas na siya ng gate. Hindi niya akalain na maabutan siya ni Waltz. Oh. It's too late to escape now, my friend, mahina kong sabi ni Alex. Inabot niya ang isang braso at mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamao na para bang may kinukuha sa himpapawid. Sa isang pitik ng isang daliri, isang daloy ng nakakakuryenteng chi ang tumuro kay Badley, tumama sa kanya sa likod na parang kidlat. Arg! Lumuwa ng isa pang subo ng dugo si Baldy at agad na bumagsak sa lupa. Inakala ng iba na nanunood na ang mga panloob na sugat ni Baldy ay napunit mula sa nakaraang pag-atake ni Waltz. Ito ang dahilan kung bakit siya bumagsak sa lupa at nagsimulang magsuka ng dugo. Wala silang ideya kung paano siya inatake ni Alex dahil hindi nila makita ang daloy ng chi kung tutuusin. Sumugod si Waltz sa harap ni Baldy at mabilis na inihagis ang binti nito patungo sa kanya, dahilan para mapatagilid siya. Pagkatapos ay walang awa niyang tinapakan ang tiyan ni Baldy. Napasigaw si Baldy sa sakit. Mas lalong sumikip ang mukha niya kaysa sa dati. Sa isang matigas na tadyak lang ay tuluyan ng nawasak ang kanyang kaibuturan. Ang lahat ng kanyang panloob na lakas ay nawala sa manipis na hangin. Ikaw. Ang brutal mo. Maghihiganti ako. Siguradong maghihiganti ako balang araw. Hindi mo maririnig ang katapusan nito maliban kung papatayin mo ako ngayon. Nanatiling malamig at mahinahon ang tono ni Waltz. Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob na gawin iyon. Nagsalita si Alex. Waltz, bumalik ka dito. Alam ni Alex na magiging mahirap kung papatayin nila ang sinuman sa Rockefeller Manor sa kabila ng katayuan ni Waltz bilang isa sa 3 great chieftains ng underworld ng California. Noong Bill, galit pa rin siya na wala siyang pake sa kanila. Kaya tiyak na siya ay kumapit sa anumang pagkakataon na ibinigay. Ang tanging magagawa na lang nila ngayon ay gugulatin sila ng kaunti at magdulot ng takot sa kanilang mga kasama. Kung talagang gusto nilang kumilos, kailangan nilang maghintay ng tamang panahon. Secretary Kimmich. Nilainggan ni Alex si Pepper at naglakad papunta sa kanya. Nataranta agad si Pepper na patras ng ilang hakbang nang lapitan siya ni Alex. Maaaring siya ay isang intermediate royal fighter, ngunit si Baldy, isang advanced royal rank, ay napunta sa isang miserableng kapalaran. Paano siya magiging mas mahusay kaysa sa kanya? Alex, secretary lang ako ni Mr. Rockefeller. Wala akong kinalaman sa pamilya mo. Walang ekspresyon si Alex. O talaga? Nakikiusap ako na mag-iba. I think I saw you sa medicine auction kahapon. Ikaw ba iyon? Kabanata 179. Auction ng gamot. Kay, Alex, baka nagkakamali ka. Wala man lang akong kaalaman sa medisina, bakit ako nasa isang auction. Karaniwang pupunta lang ako sa ospital kung kailangan ko ng gamot. Bakit ako maglalakas loob na kumuha ng random na gamot? Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring maging epekto nito? Umiti si Pepper, tinatanggihan ang mga akusasyon ni Alex. Ibinalik ni Alex ang kanyang ngiti at sinabing, tama ka, sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring maging epekto nito? Dapat mas alam mo, di ba, Secretary Kimmich? Tandaan na bantayan ang iyong hakbang. Mayroon kang 4 na mata kaya dapat ay mas malinaw kang makakita kaysa sa karamihan sa atin. Sana hindi ka na gumawa ng isa pang maling hakbang. Lumingon siya kay John. Malapit ka ng ilang araw sa deadline. Kailangan mong pag-isipang mabuti ito. Kung tatanggihan mong ibalik ang hiniling ko, malamang na hindi mo mabuksan ang kabaong na ito. Magpakailanman. Dahan-dahang ipinatong ni Alex ang kanyang kamay sa takip ng kabaong.
Sa banayad na tapik, ang buong takip ay naging mga piraso ng kahoy na tipak. Ang mukha ni Pepper ay naging sobrang putla, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Siya ay isang mandirigma sa kanyang sarili. Kaya alam niya kung gaano kalakas ang mga aksyon ni Alex. Kahit na gamitin ni Boldy na isang advanced royal fighter ang lahat ng kanyang lakas, hindi niya makakamit ang ganoong lakas. Si Alex kaya ay naging isang mystic rank fighter sa murang edad. Lahat ng Rockefellers ay nabigla sa nakitang nakakakilabot na eksena rin. Walang nang ahas na huminga ng mas malakas kaysa sa nararapat. Sa kabilang banda, hindi na nakatiis ang apat na nasa kabaong. Sa sandaling itinaas ang takip, nagsimula silang magtulak sa isa't isa para lamang makalabas sila sa kabaong sa lalong madaling panahon. Biglang napahawak si Olivia sa kabaong at napasigaw. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi na napigilan ng babae na basa ang sarili. Ugh, oh my God. Diyos ko, nakakadiri yan. Nagsisigawan na rin ang lahat na nakasalansan pa rin sa ilalim niya. Akmang aalis na si Alex kasama sina Waltz at Brittany, bumukas ang mga mata ni Bill, halos parang nakaumbok ang mga mata nito. Nabaluktot ang kanyang ekspresyon at tila inaatake siya ng epilepsy. Hindi niya napigilan ang paghinga, hindi niya nakontrol ang kanyang paghinga. Mukhang malapit na siyang malagutan ng hininga. Tatay, anong meron kay Dad? Huwag mo akong takutin. Lolo. Lumingon si Alex para tignan sila at pinaikit ang mga mata. Ang matanda ay nagkaroon ng cardiac arrest, halos hindi kumapit sa buhay. Kung walang nagbigay sa kanya ng maayos na paggamot, ang naghihintay sa kanya ay kamatayan. Umiling si Waltz. Well, titignan mo yan. Iyan ay karma. Naglilingkod sa kanya ng tama. Si Brittany, gayunpaman, ay tila nag-aalala. Siya ay mabait. Palagi siyang tinatawag ni Bill na isang B***, umaasa sa kanyang kamatayan, ngunit tinatrato pa rin siya ni Brittany bilang isang ama. Si Bill ay ama ni William pagkatapos ng lahat. Napabuntong hininga si Alex. Tutulungan ko siya. Habang naglalakad si Alex patungo kay Bill, agad na umatras ang nakababatang Rockefeller at tumabi. Nagpapanik si Noah. Alex, anong ginagawa mo? Lolo mo pa rin siya, ano man ang mangyari. Sinusubukan mo bang saktan siya? Hindi ka ba natatakot sa karma? Malamig na napaungol si Alex. Kailangan ko ba talaga siyang saktan? Kung tatayo lang ako at manunood, namatay na siya sa loob ng 2 minuto. Nag-aalangan pa si Noah. Kaya naman itinulak siya ni Alex sa isang tabi at sinuntok ng malalim ang dibdib ni Bill. Isang daloy ng kanyang chi ang nagsimulang mag-unclogging sa kanyang mga arterya ng napakabilis. Agad namang naayos ng matanda ang kanyang paghinga pagkatapos. Nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga at lumuwag ang kanyang ekspresyon. Naningkit ang mga mata ni Brittany. Ito ang unang pagkakataon na napagtanto niya na ang kanyang anak ay may mga kakayahan hindi sa mundong ito. Nabuhayan ng loob si Noah nang makita si Bill at dali-daling sinabi, "Salamat sa Diyos, narito ka para tumulong, Alex." O kung hindi, maaaring mangyari ang pinakamasama. Batid niyang mali ang kanyang mga naging aksyon at nahihiya siya. Gayunpaman, biglang dinuraan ni Bill si Alex, nanlilisik habang sinisigawan siya. Ikaw munting peste, sino ka sa tingin mo? Nagpapadala ng kabaong sa amin ng mga Rockefeller at pinapasok din dito ang apo ko. Bakit hindi mo nalang patayin ang iyong sarili? Dapat kang mamatay. Ikaw at ang babaeng tinatawag mong ina ay dapat mamatay. Ano? Ang reaksyon ni Bill ay nakatitig sa kanya si Brittany na hindi makapaniwala, maging ang ilan sa mga Rockefeller ay naiwang nalilito. Kabanata 180. Kahit sinong nasa tamang pag-iisip ay hindi sana magsasabi ng mga ganoong bagay, lalo na pagkatapos na maligtas. Gustong bugbugin ni Walt si Bill doon at pagkatapos ay pinigilan siya ni Alex. Inubad ni Alex ang kanyang kamiseta na nadumihan ng laway at itinapon ito sa lupa. Ito ay nagpapahiwatig na wala na kaming utang sa iyo. Pinutol namin itong malinis sa iyo, matandang lalaki. Mula ngayon, wala na akong relasyon sa mga Rockefeller. Wala akong utang sa iyo, ngunit mayroon ka.
Kung hindi ninyo ibinalik ang dating sa aking ama bago ang 5 ng Oktubre, lahat kayo ay kailangang magbayad ng inyong buhay. Tara na, mama. Tumahimik ka. Galit na galit si Bill, sumisigaw sa kanya na may dugong mga mata. Bueno, halika at kunin ang aking buhay dito, ngayon din. Ikaw ay walang utang na loob na maliit na peste, hindi kita bibigyan ng kahit isang sentimo mula sa aming pamilya. Sa tingin mo ba ay isang Rockefeller ka? Mangarap pa. Hindi mo ako naging apo sa simula at ang iyong ama ay hindi ko anak. Pareho kayong outsider. Ano? Nagulat ito kay Alex at Brittany sa kanilang kaibuturan. Maging ang mga Rockefeller ay nabigla. Si John lang ang nakakaalam na hindi anak ni Bill si William. Walang ibang nakakaalam tungkol dito. Sumugod si Brittany kay Bill at hinawakan siya sa kwelyo, binuhat siya. Nagsasabi ka ba ng totoo? Si Olivia at ang iba ay nabigla sa lakas ni Brittany. Siya ay tila katulad ng ibang marupok na babae, ngunit nagawa niyang buhatin si Bill mula sa kanyang wheelchair. Sumagot si Bill, bakit ako magsisinungaling sa iyo, B****. Hindi ko anak si William. Ampun siya. Ako ang nagpalaki sa kanya kaya tama lang na ibalik niya ang pabor sa pamamagitan ng pagkakakitaan para sa pamilya. Ngayon hinihingi mo ito pabalik. Hindi ka nararapat. Mag-isip muli. Sinuri ni Noah Tay, nagsasabi ka ba ng totoo? Kung gayon. Kung gayon bakit hindi mo sinabi noon? Binitawan ni Brittany si Bill. Medyo napailing siya. Inawakan ni Waltz ang braso niya ay nalalayan siya habang tinutulungan niyang tumayo si Brittany. No wonder. So that's why you never recognize these efforts, it doesn't matter how hard he worked for the family. Gusto mo lang siyang gamitin kami para umani ka ng benepisyo mula sa amin. Nagsimulang humagulgol si Brittany. Sumagot si Bill, so what if we did? Pinalaki ko siya. Dapat magpasalamat siya sa ginawa ko. Ang kumita ng pera para sa amin ang tanging paraan para mabayaran niya kami. Pinunasan ni Brittany ang kanyang mga luha at tila mas determinado na siya ngayon. Sige, pinalaki mo si William. Maaari kang magkaroon ng Rockefeller Group bilang kabayaran. Wala na tayong pasok sa isa't isa simula ngayon. Gayunpaman. Kung malalaman ko na ikaw o si John ang dahilan ng pagkamatay ni William, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Sisiguraduhin kong magbabayad ka sa ginawa mo. Pagkatapos ay lumabas si Brittany sa manor kasunod sina Alex at Waltz. Pagkatapos ng 10 hakbang pasulong, huminto si Alex sa kanyang kinatatayuan at muling tumitig sa lawa. Masayang lumalangoy sa pond ang ilang koi fish. Ang isa sa kanila ay puti na may makukulay na bitik. Medyo matambok din ang itsura nito. Naalala niyang partikular na ibinalik ni William ang isdang ito mula sa Japan dahil mahilig si Alex sa mga isda. Gayunpaman, huli na para ipakita ang kanyang pasasalamat sa kanyang ama. Tay, alam mo ba ang tunay mong pagkatao? Nagtataka siya sa sarili. Sisiwit. Bumalik si Alex sa realidad at mahinahong sinabi, sa iyo ang Rockefeller Group. Gayunpaman, ang manor na ito ang aking regalo sa kaarawan. Babawi ako. Hindi ko gustong makita ang sino man sa inyo na nagtatagal pa rin sa manor na ito sa 5 ng Oktubre. Kung tatanggi kang makinig, haantong ka sa mismong sahig na ito. Napapak siya ng malakas sa lupa na naging sanhi ng pagyanig ng lupa. Pagkatapos ay naabutan niya sina Brittany at Waltz at ang tatlo ay sabay na lumabas ng gate. Ang isa sa mga nakababatang Rockefeller ay nalito at nagpunta upang siyasatin ang lupa. Anong nangyari sa sahig? Biglang, sa gitna ng lugar na natapakan ni Alex, isang butas na may radius na 20 metro ang bumagsak sa lupa. Napasigaw ang binatilyo habang nahulog siya sa hukay. Ang mga Rockefeller ay nanatiling nakamamatay na tahimik. Sa kabilang banda, labis pa rin ang sama ng loob ni Brittany pagkatapos bumalik sa Maple Villa kaya dumiretso siya sa kanyang silid upang magpahinga. Inalo ni Walt si Alex. Huwag kang mag-alala. Sasamahan ko siya. Salamat. Kung talagang nagpapasalamat ka, dapat mo akong bigyan ng halik. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel.